problema natin dito mga boss. Galing sa dig kasi yung tagas dito. Ayan, walang tigil. Active po yan. Mga tubig na yan, galing yan sa dry pack. Hindi natin mabablakan ng waterproof dun sa part na yun dahil sa walang tigil. Pinaka-final solution yan ay babaklasin lahat yung dry pack. Ito yung hagdanan, pababa. Bumabalik yung tubig doon. Kaya mapapansin natin dito sa part. Ito yung hagdanan. Lumalabas doon yung tubig sa part na yan, sa may sulok. Aapaw talaga yan dito. Papasok doon sa loob ng CR. Ang bandit solution, mapapansin natin yung hinarang dito nakapatong din sa tiles. Mali na trabaho ito. Mapapansin natin kung gaano kagaspang yung trabaho na ito. Actual ng pagpapak natin ng dry pack mga tol. Pansinin natin kung gaano kakapal itong dry pack na dapat sana hindi naman ginagamitan ng dry pack ito dahil roof deck na ito. Ang dry pack po kasi parang foam ito na nagsisavings ng tubig at unti-unting pumapasok yung tubig dun sa mga maliliit na butas. Ay hindi dapat gamitan ng dry pack ito. So ito yung naka-tiles na binabakbak natin ito sa pamamagitan ng gamit nating chipping gun Ay mapapansin natin dito napakakapal nung mortar nila na dry pack. Kailangan natin pakbakin to dahil sa mag-establish tayo ng panibagong waterproof dahil sumablay nga ito, daming tagas sa mga gilid. Pati yung CR isama na natin sa panibagong waterproofing. Ma-clear natin ulit para makipag-establish tayo ng panibagong waterproofing. Hindi na tayo gagamit ng dry pack mga boss. Ang gagamitin natin dito yung class B na halo at may halong Sahara. Okay, so clearing muna natin lahat ang area, baba natin yung mga debris para makapaggawa tayo ng panibago. Siguro ito karami yung napaklas natin mga tol na mga debris tiles at saka yung dry pack magkakasama na ito. Sa kabila ito, sayang yung materials, nasasayang. Kaya dami. Mga dalawang truck siguro ito na mini dump truck. Bahagi na ito ng pagpipreparasyon po natin ng waterproof Pero bago po yan, kailangan natin i-clear yung dating waterproofing kasi iba ito kaysa dun sa i-apply natin na waterproof. At saka itong mga waterproofing na ito na dati ay nasisira siya dahil dun sa pagbakbak natin ng mga dry. Ito yung waterproof dito mga tol na pumalpak dahil gumamit sila ng dry pack. Okay naman yung waterproof, okay siya. Sayang lang yung waterproof, napakamahal na ito. Kaso nga lang sumapply sila dahil gumamit sila ng dry pack. Yan mga butas yan kasi sinaling po sobrang luwak. Hindi pinada ng round top. Alikabok to, alikabok. Masama. Kaya yung alikabok masama yung alikabok, yan makapal. Dapat wala yan. So dito kailangan nating linisin yung buong flooring gamit itong diamond round cap. Ang purpose po nito para matanggal lahat yung mga namumuong alikabok at saka yung mga lakat. At mawawala din yung mga bukol para makapag-establish tayo ng panibagong waterproof natin sa area na to Ay mapapansin natin dito sa gilid ay nakabaon talaga yung waterproofing natin. Okay.
Ito po yung gagamitin nating pang waterproof, Panflex Elastomeric Waterproofing Paint. At ang ka-partner po nito ay yung gagamit po tayo ng fiber mat. So gagawin natin ngayon ay i-first coat po muna natin ito bago po natin ilatag yung fiber mat. Gumamit po tayo dito mga tol ng 7 inches na paint roller at number 4 na paintbrush. So ito na yung first coating natin mga tol. First coat ito, ang gagawin natin, susunod natin paglatag yung fiber mat. Then saka tayo magpapatong ulit ng Panflex. Ito sa part ng mga owl, nakabaon talaga siya dyan. Halos 2 cm yung mga nakabaon natin dyan. Yan. Para pagkatapos natin i-waterproof, pwede natin plasteringan yan. May halong sahara yung part na yan. Safety yung waterproofing natin. Yan, paikot po yan sa lahat ng mga gilid. Ayan. Yan. So ito yung fiber mat natin. Dadalhin mo na yan doon. May dulo. Doon tayo maglatag na. Ito rin ba yan? O katat kailangan? Hindi natin. Gunting sana. Patay. Lagyan na nalimutan ko. Meron tayo kaya mamaya. Gunting. Halika. Okay, go. Latag. Skwala ha. Layo ka na. Purong ka konti ka. Sundan mo yung pader. Tingnan mo na ulit. Okay. Yan ha, yan. Walang yupi ha, dapat. Kailan pot na nga tayo dito, Rex? Ang alam ko na to, 4. Oh, anong masasabi mo sa kanila? Ito, manood ka, Foreman Santos. Ganito dapat. Ayun lang pala eh. Waterproofing at Madali. pagpahid. Madali lang naman pala eh. Panuorin mo kami sa YouTube, Fuentes YouTube channel. Subscribe mo kami at i-follow Para matuto naman. para matuto ka. Tayo, nagbibigay lang ng idea, tol. Tama yun po. Hindi tayo madamot, tol. Madamot tayo, hindi na natin videoan yan. Hindi ito para sa iyo lang, Foreman Santos. Para sa lahat to. Oh. Matututo. Kaya manood ka at makinig. Maliwanag, Foreman Santos. Ako sa kanya, magpasalamat siya, tol. Nagbigay tayo ng idea. Okay? So, ganito lang pag-a-apply niya. Napakasimple lang. Step by step lang naman ang kailangan. Bago apply ang Foreman sa gitna, sa gilid muna para wala matanggal yung tugtungan, malak. Sa gilid muna tayo mag-umpisa, Foreman Santos. Dito. Yan. Para madikit yung dugtungan. Para hindi siya natatanggal pag nag-second coat na. Bago magpahid sa gitna, dugtungan muna, Foreman Santos. Mga ganito. Ito, mga ganito. Paliwanag ko sa inyo, mga subscribers. Bawal yan. Kailangan nakalapat yan, maayos. Walang gusot. Iyon, lapat na lapat. Tuwid na Yan ang tuwid. tamang proseso ng paglalagay. Okay. Foreman Santos.
Ward. Trust konti. Sige, lapag. Kaya no, hindi nakadikit yung ganyan. Kayaan mo na yan. Madali lang yan. Sumalpo sa ano yan, pagtapak. Sukat ka ng tinpit. Kulang pa. Yan. Natakin mo pa. Sige pa, tinta konti pa. Sige pa, tinta. Okay na. Tinpit. Oh, lipat ka ron, Ward. Lipat ka ron sa kabila. Yan, sabayan mo. Lock mo, Ward. Lock. Sabayan mo yung metro. Ito mamaya na itong tanggalin. Ano mo muna, tulak lang yan. Yan ba ginagawa dito? Taas mo ko dito eh. Kaya okay na yung ganyan.
Dito na sisilt na po natin na maayos ito mga tol. Ano? So mapapansin natin yung gilid, ayan. Naka-semento na siya. No? So yung klibe, mapapansin natin, isang direksyon na lang dito sa floor drain. Ano? Mula dun sa part ng gripo. Ganun din pag mula dun sa taas. Yan. Mababa na dito yan. Sa isang klibe lang yan dito sa isang floor drain. No? Kung mapapansin natin dito, wala na tagas. No? So maayos na natin yung mga ledge na yan.